Ang pagpalang araw po sa lahat, mga kapatid. Yan, guys, alam ko na siguro nagtaka kayo na medyo natagal ata ang pagturo ko po sa inyo. Yan guys, pasensya na po kasi nasabi ko na po na every time na taong yan na nagpapahayag ako ng kalooban niya, hinihintay ko po ang udyat niya kung pwede na ba ako magturo. Yun po ang katotohanan yan guys. Hindi ang punto ko po rito kasi ay hindi po yung kalooban ko talaga mismo ang masusunod. Ang kalooban po ng nasa taas ang masusunod ay hindi po ang akin. Yan guys, salamat po palalagi sa inyong lahat. Yan guys, layo ko yung pasalamatan. Hindi ko man kayo maisa-isa dahil sa sobrang dami nyo na sumuporta sa akin, sa mga subscribers and followers ko po. Yan. At sa madaanan din ng video ito, kung bago ka lang po din sa channel ko, paki-subscribe and paki-follow na lang din po ako. Yan guys, once again, pagpaalang araw at salamat po lagi sa inyong lahat. Ayan kapatid, ipasa ko ito. Ang topic natin ngayon ay yan guys, yan. Kasi marami sa atin na marami po talaga sa atin na taong yan na nagtatanong kahit sa messenger ko, ganun din po, ano ba ang pwede natin gawin friends upang makaiwas po tayo sa paggawa ng hindi kalooban ni Ama o para hindi tayo magkasala. Pati yan, knowledge ko po na maraming nagtatanong sa messenger ko na ano ba dapat ang gawin, ano bang sikreto upang tayo makaiwas sa kasalanan. Inulit ko po habang nandito po tayo sa mundong ito, ang paggawa talaga ng kasalanan o ang pag-iwas ng kasalanan talaga, hindi mo makakaya yun kung nagtitiwala ka po sa sarili mong kakayahan, nakakayanin mo, hindi mo kaya. Wala tayong kapangyarihan doon mga kapatid upang labanan natin ang tukso o ang linlang ng diablo o ang temptation ng diablo. Yung po guys, katotohanan niya, walang taong talaga sa buong mundong ito na kaya niyang kontrahin or kontrahin ang kasalanan talaga. Yan talaga ang katotohanan yan guys, kasi araw-araw tayong nagkakasala sa ating mahal na Ama. Pero sa ituturo ko po ngayon guys, itong paraan, ang tips, paraan upang tayo makaiwas sa paggawa ng kasala at merong magpapaalala sa atin na ang magpapaalala at may magpakonsensya po sa atin, sa ating mga puso na hindi natin magagawa ang mga bagay na yan sapagkat yan po ay magdadala ng ating kalaglagan o ang ating kaparusahan kay Ama. Yan po guys ang topic natin ngayon. So ito guys ibigay ko. Ayan. So ayan ang mga simpleng paraan upang tayo yan magkaroon ng konsensya at magpaalala sa atin na hindi tayo makagawa ng kasalanan, ang Holy Spirit. Yan, basahan natin paano natin marireceive ang Holy Spirit. Ito, basahin ko na. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ayun po guys, so kailangan mo talagang i-receive ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng panganak sa iyong muli or be born again. Yan guys, kailangan mo talagang isilang muli. Sa mga matatalino at marunong, maraming parables kasi ito. Maraming nag-adapt nito na bago mo masumpungan ang pangalan ng Diyos ay kailangan ka munang isilang muli. Kasi ang pagsilang sa iyong muli ay lalabas na rin po doon ang iyak ng unang sanggol. So masasabi ko lang po dyan mga kapatid, nasa inyo na po yun kasi yun ang paniwalaan nyo. Pero ang katotohanan yan, hindi po yan
ang ibig sabihin ng Panginoong pagsilang muli. Yan, ipasa ko. Yan, basahan natin. Basahin natin, guys. Nang nagtanong ito, kinausap ni Nicodemo ang tagapagligtas, si Panginoong Hesus yun. Mismo si Panginoong Hesus ang kanyang kinausap. Kinausap ni Nicodemo ang tagapagligtas. Ng gabi, sinabi sa kanya ni Jesus na walang makapasok at walang kaharian ng Diyos kung hindi siya ipanganak na muli. So ito ang pangalawa, pasa ko rin yan. Sabi naman ni Nicodemo, hindi ko naiintindihan. Hindi naiintindihan ni Nicodemo paano ipanganak na muli ang tao. Ipaliwanag ng tagapagligtas na ang tinutukoy niya ay mga espiritual na bagay para ipanganak na muli. Dapat ay mabinyagan ang isang tao sa tubig at tumanggap ng Espiritu Santo. Yun, di ba? Narinig nyo? Saka mo lang matatanggap ang Holy Spirit sa pamamagitan lang ng papabinyag. Kasi pag wala sa atin ng Holy Spirit, guys, maniwala ka sa hindi mo kaya talaga labanan ang kasalanan o ang paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang Holy Spirit po talaga, guys, ay yan ang kanyang trabaho, ipaalala at pakonsensyahin tayo sa tuwing tayo'y gagawa ng kasalanan kay Ama, o sa tuwing tayo'y gumawa ng hakbang patungo sa kasalanan. Yan ang kanyang gawa. Yan ang matatanggap natin po sa pagbibinyag. So, anong paraan ba? Ito, tanong. Anong paraan ba, kapatid na Prince? Paano natin saan tayo magpabinyag? Taong yan, saan tayo magpapabinyag? Yung tunay talagang binyag upang tayo'y makareceive ng sinasabi mong Holy Spirit. Yan, guys, ito. Balikan natin ito yung kanina. Sabi niya, umihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganun din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Ang masasabi ko po tungkol sa mga bagay na ito ay kung ano nakikita natin sa Panginoong Hesus, kung saan po ay doon siya nagpabaptism or nagpabautismo. Kung ano nakikita natin sa Panginoong Hesus, nasa sapa talaga siya nagpabinyag kay John the Baptist. Yun ang dapat nating sundin. Kasi sabi niya dito, yung may panghangin kung saan may panghangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong ito. Ang tinutukoy niya po yan ay agos ng tubig. Yan po ang katotohanan yan, o agos ng sapa. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Hindi mo man talaga alam kung saan nanggagaling ang bukal ng tubig. Oo, nakikita mo. Pero saan ba yan nanggaling? Di ba? Sabihin mo lang sa ilalim ng lupa. Oo, sa ilalim na nga ng lupa, pero alam mo kung saan banda. Hindi mo alam yan. At hindi mo rin alam sabi niya dito, hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan ito pupunta. O, alam natin sa dagat papunta. Ang lahat ng sapa sa buong mundo papuntang dagat nga. Pero ang tanong, bakit hindi nadagdagan ang dagat? Ganun pa rin ang level ng dagat na yan. Meaning hindi mo rin alam kung saan papunta mga sapang pumunta sa dagat. Kasi kung sa dagat nga yan, dapat nadagdagan ng dagat, di ba? Hindi. Yun ang meaning niya dito. Kasi nakikita natin sa Panginoong Hesus na sa sapa talaga siya, doon dapat. Kasi yun lang po. Kasi ang tawag niyan, kasi ang sapa talaga ay upang ikaw ay mahugasan. At anurin niya po ang lahat para hugasan ang lahat ng kasalanan mo sa sapa at matangay ng agos ang iyong lahat ng kasalanan. Yan ang tamang proseso ng paghuhugas ng kasalanan. Yan ang katotohanan. Yan ipasa ko. Yan, napasa ko na. Basahin natin. Ngayon, ano pa ang hinintay mo? Tumindig ka at magpabautismo ka. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon
at hugasan ang iyong mga kasalanan. Yan ang tamang proseso po ng tamang baptism. Sa sapa talaga. Kung ano nakikita natin sa mahal ng Panginoong Hesus, sa sapa to po siya na bautismo upang hugasan ng ganun din dapat ang gawin ng tao upang ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng sapa ay matangay ng agos na nagdadaloy na sapa. At ang dandanan rin ng sapa po guys ay upang sa pamamagitan ng sapa na dadaloy rin po ang tubig na nagbibigay ng buhay sa iyong puso. Yun ang katotohanan yan. Huwag kayong maniwala sa iba. Kasi ang nakikita natin sa Panginoong Hesus, kay John the Baptist na nagbibinyag siya, sa sapa talaga, yun ang dapat natin gawin. So yun na nga, nabasa ko na nga yan, ipasa ko ang isa. Yan. Sabi niya diyan, basahin natin, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhin niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Meaning Trinity ang marireceive mo dito. Doon mo lang matatanggap ang kalooban ng Diyos sa pagbaptism na yan. Yung guys. So, anong mangyayari pag ang tao'y hindi magpabinyag? Ito, pasa ko. Basahin natin. Ang sumampalataya at magpabautismo ay maligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parusahan. Hindi ako nagsabi niyan, si Ama. Kaya nasa inyo na po yung pasya, mga kapatid ko, kung sundin nyo ang. Ayan po mga kapatid, nasabi ko na po, nasa inyo na po yung pasya kung susundin nyo ang sinasabi ko po sa inyo. Yan guys, balik tayo. Kasi pag hindi mo yan gawin, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Kasi walang pumipigil sa iyo. Kasi hindi nanahan po sa inyo po sa atin ang banal na espiritu. Kaya lagi tayong nagkakasala. Kasi walang nagpapaalala sa atin at walang nagpakonsensya sa atin sa mga bagay na gawin natin na kasalanan na pala sa harapan ni Ama. Yan ang buong katotohanan yan. Kaya guys, balikan natin yung kanina. Yan po ang ibig sabihin na talaga ng be born again or isilang muli. Sa mga matatalino at marunong, ginawa nila yan na ang pagsilang muli ay doon mo mahanap ang pangalan ni Ama. Ano ba ang makukuha mo ron kung yun ang kahulugan nun? Pero hindi yun ang kahulugan nun. Kasi mismo si Panginoong Hesus, sinaysay niya kay Nicodemo na yun ang kahulugan niya. Kailangan kang ipanganak muli sa pamamagitan ng sapa ng tubig. Magpabinyag ka talaga sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu upang marireceive mo ang Holy Spirit. Yun po ang katotohanan niyan. Kaya nasabi ko na po, ito ang papel ko bilang sugo ni Ama. Ihayag ko sa inyong mga puso. Kaya gawin nyo yan. Kasi guys, ako sa mahal na araw, kung may magpunta dito sa bahay, sa maniwala lang, binyagin ko sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu upang marireceive po nila sa kanilang mga puso ang Holy Spirit. Yan guys. Nasa General Santos City po ako. Sa nais magpunta, chat nyo lang ako, personal message nyo ako, wala pong bayad yun. Bibinyagin ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu kung maniwala po kayo. Ano po, sa nais magpabautismo sa akin bilang sugo ni Ama. Hindi ko kalooban to, kalooban to ni Ama. Bautismuhin ko sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa pamamagitan talaga ng sapa, sapagkat ang sapa ay tanda ng agos upang mahugasan talaga ang lahat. Ilublob talaga kita sa sapa, lahat, walang matitira sa buong katawan. Ilublob kita in 30 seconds. Binyagin kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu upang mahugasan na ang lahat ng kasalanan. At nang dadaloy na rin po sa ganun parang sapa, na dadaloy rin po ang Banal na Espiritu o ang dadaloy ang tubig, kasi yung tubig talaga is Holy Spirit sa ating mga puso. Huwag kayong maniwala yung sa ulo-ulo lang, buhos-buhos, hindi yan. Paano ka mahugasan sa kasalanan mo yan? Hindi. Kusa talaga ang kalikasan talaga ang humugas niyan, hindi tayo. Ayan guys, nung napabinyag ako sa 2012, doon ko nakilala siya. Napabinyag ako doon guys. Saka pa ako umakyat sa taas. Pinakyat ako ni Ama at pinakita sa akin ang pangalan ko sa aklat ng buhay.
Kaya doon ko nalalaman na dito pala ang kahalagaan ng magpabinyag. Tsaka palang ilista ang pangalan mo ron sa taas. Yan pong katotohanan yan. Maniwala kayo sa hindi guys. Remember ko naman yung napunta ko ron, yung pinakita sa akin ang pangalan ko. Yan po ang katotohanan yan. Pag hindi po talaga kayo mapabinyag, hindi niya talaga isulat ang pangalan niyo sa taas. Kaya napakalagang mensahe ito, ituturo ko po sa inyo. Naway adapin nyo ito sa mga puso nyo at gawin nyo. Yan po ang katotohanan yan guys. Kasi pag nasulat ng pangalan mo, hindi nun, kahit na hayaan ka lang ni Ama, pero gagawa ka man ng kasalanan, pero babalik ka pa rin. Balik tayo. Yan guys, nasabi ko na po ang gusto kong sabihin. Pag ano na kasi pangalan mo sa taas, normal lang yan, magkasala tayo. Pero pag ano ng pangalan mo, hindi na yun mabubura talaga. Yun ang pangako ni Ama. Hindi na yun mabubura po sa ating mga puso. Ang ating pangalan doon sa taas. Hindi na yun mabubura kailanman. Yun ang tanda na tayo ay pinili ng Diyos. Dahil tinanggap natin siya bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu na nag-iisang Diyos sa ating mga puso. Ayan guys, hanggang sa muli, dito na po nagtatapos ang ating video kasi sobrang taas na rin po. Marami pa po akong gustong ihayag sa inyo. Kasi hinihintay ko lang po rin ang hudyat ng Banal na Espiritu kung anong ipagawa niya sa akin o ni Ama. Yun ang susundin ko kasi yung sinasabi po sa inyo mga kapatid, hindi ko po kalooban talaga ang masusunod. Kalooban po yung Ama. Salamat and God bless po sa inyo lahat. God bless po.